Dito sa isang sikat na comedy bar sa Malate, nagsimula ang karera ni Philip Lazaro bilang isang stand-up comedian noong 1990. Makalipas ang halos 20 taon, dito pa rin namin siya natagpuan. Hi guys! Meron tayong show tonight. Sa The Library po ito, ang ating farewell show. Sa The Library, kung saan nagsimula ako so many years ago. So ito po ang ginagawa ko. Usually, routine ko bago mag-show. I put on my makeup, I memorize my lines, iniisip ko lahat na sabihin ko. And of course, say a little prayer para wala kang makalimutan, timing, and all the lines. Espesyal ang gabing yon para kay Philip at sa kanyang mga kaibigan na pawang mga nakagawa na rin ng pangalan sa showbiz. Lahat kasi sila dito nagsimula sa comedy bar na ito. Kaya naman isang farewell show ang hatid nila. Pero hindi naman tuluyang magsasara ang comedy bar na ito, kundi lilipat lang sa bagong location. Isa sa mga highlight ng gabing iyon, syempre, ang performance ni Philip. Ladies and gentlemen, again, Mr. Philip Lazaro! Itago mo na lang ako sa pangalan, Cherry Pie, Chippy Pie. Ang itinanghal ni Philip, ang comedy sketch na matagal na niyang ibinabaon sa tuwing sasampa ng entablado, ang Dear Serex. Nagpakilala siya sa akin at kinausap niya ako. Siyempre, sumagutin naman ako. Si Philip Lazaro kasi ay produkto ng workshop na ni-sponsor ng Library Foundation para sa LGBT community. He was a very serious person din. Bata pa, siguro 21. Tapos serious, lagi nakapolo, serious yung mukha. Pero ino-observe ko siya na pag nagsasalita siya, natatawa ko sa kanya. Performer na ako ng The Library noon. Bago na-discover siya ni Andrew De Real, yung may-ari. Sabi niya, Alan, may bago akong talent, magaling. Sabi ko, dali mo rito, patingin. Eh ako naman, pag may baguang ganyan, umaalalay ako, hindi ako yung lalausin kita. Sa ganda ng mukha niya, di ba? Kitang-kita naman sa mukha niya, na tipong minsan pinimakeup pa siya, pinapapangit lang siya. Pero in reality, pag wala po siyang makeup, ay super beauty queen po yan. Ang dami niyang kayang gawin. Puwera biro, seryoso raw si Philip sa totoong buhay. Huwag mo kong natawagin na badak dahil hindi ako badak. Kaya nga raw hindi niya akalaing malilinya siya sa pagpapatawa. Nagsimula raw ang lahat ng sumali si Philip sa isang foundation na nagbibigay kaalaman tungkol sa Human Immunodeficiency Virus o HIV. Magpapamanicure lang ako, no? Ayan, no? Kami mga nagbibigay ng seminars, we also give them entertainment. So, papatawa kami ganyan, nag-show kami kung ano-ano kalokohan lang. Sa kanyang unang pagsalang sa stage, nalaman daw ni Philip na hindi pala biro ang magpatawa. Una-una lahat ako singers. Ako hindi ako singer. Ako, bold star ako eh. Hindi ako singer. So parang, yun yung may package. Dapat ka singer ka, tapos you can do comedy. Pinapanood ko parang I'm so enthralled na hindi ko kaya yan. Yung sa utak ko na, I am not a born comedian, but I was born to make people laugh. Sa hindi po nakakaalam, si Philip Lazaro is one of the very few comedian na nakakapag-Ingles ng tama. Tama ang diction, tama ang grammar. Si Philip can actually do a monologue. Isang buong monologue in English. Very few. Maski ako, hindi ko kaya yon. Kaya naman nang magpa-audition ng isang comedy bar sa Singapore, si Philip lang ang bukod-tanging Pinoy na nakapasa. Pero pagdating doon, tila napasubo raw si Philip. From the Philippines, Philip Lazaro, bukas ng curtain. Wala pa ako. Mental block ako. Tapos, may joke akong sinasabi, hindi tumatawa yung mga tao. Walk out ako. I was really crying backstage. Gayunpaman, kalaunan nahuli rin ni Philip ang kiliti ng mga Singaporean. Tumagal din siya doon ng 2 taon. So I went on stage not as Philip Lazaro. I went as Maria Cristina Falls Eyelashes from the Philippines. That time, so ang opening ko is that time Miss Universe was held here. Sushmita time. So ang opening line ko was, I'm Maria Cristina Falls Eyelashes from the Philippines. I'm so surprised because Miss Universe is going to be held in my country right now, and yet I was sent to another country. Is there something wrong with that? Uy, mga mandash! Alam ba kahapon nagbuena-mana kayo sa akin? Sinuwerte ako, kaya bili kayo ulit sa akin ngayon, ha?
Taong 1995, sa pagbabalik niya ng Pilipinas, nagbukas ang panibagong oportunidad para kay Philip. Nakabilang siya noon sa soap opera na Villa Quintana. Danica. Danilo yan eh. Sa ganda ng pagtanggap sa karakter niya bilang Danica, tumawid at muli itong ginampanan ni Philip sa drama series na Ana Karenina ng sumunod na taon. Pero Daya, ano mo sa ginagawang takbil kay Daniel? Kapalang araw, pati yung anak mo wala na sa'yo ulit, no? Nasabak din si Philip sa pagsusulat at pagdidirect ng stage at TV shows. Kabilang na ang musical variety show ni Regine Velasquez Alcacid na Full House Tonight. Ang tawag nila sa akin sa Full House Tonight si Jaworski. Working coach ako. Nagbablak ako, naka-rollers ako. Talaga? Si Regine Oo nga. tawa ng tao. Ano yung director natin? Parang baliw. All round, no? Kami dalawa yung direct Louis for television, ako for stage. Yes, yes. Kabilin-bilinan ko, huwag magbebenta ng alak dito. Hindi na nagbenta, dito pa uminom. Sa superhero sitcom naman na Superhero, abay barakong-barako ang karakter na ginampanan ni Philip. First time na ganyang role ang gagawin mo, no, na lalaki. Tapos yung walang bali. Oo. So para ikaw, okay, so talaga, okay, so it's another, feather in my cap, and then yung nag-study ka ng character mo, talaga in-internalize mo yun.